Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito po, pag-usapan po natin itong isiniwalat ni BP Sara, kung saan itong kongreso, or may dalawang tao sa kongreso na sila lang yung humahawak ng budget po ng ating gobyerno. So, alamin natin kung sino itong dalawang to at kung may katotohanan ba yung mga sinasabi ni BP Sara. So, i-analyze natin. Kasi dito medyo yung mga in-expose ni BP Sara, may kumbaga may konektado dun sa nangyari sa audit findings ng DepEd. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede mo nang pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga isiniwalat ni BP Sara at paano natin to i-connect doon sa audit findings ng DepEd na dating hinawakan ni BP Sara. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte ang House Speaker at isa pang kongresista ng pagkontrol umano sa national budget. Binanggit pa niya ang umano'y paghingi ng ilang kongresista sa parte umano nila sa 5 bilyong pisong budget para sa mga classroom noong 2023. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. So, si Saldico, sa hindi po nakakaalam, siya po yung chairman ng appropriation. So, kumbaga siya yung nag-a-approve doon sa, isa sa mga nag-a-approve, siyempre, pinakamataas doon si Speaker Romualdez kasi siya yung Speaker of the House. So, siyempre, uh, kumbaga, si Saldico daw yung nagbibigay o nagbibigay na, yun nga, yung nag-a-approve dun sa mga budget ng ibang kongresista. Siya yung pinaka-head. So, siya yung chairman. So, siya yung nasusunod kung magkano ang ibibigay sa ganitong kongresista, kung anong project ibibigay sa mga ganitong kongresista. And then, ibibigay niya kay Speaker Romualdez para pa-aprobahan na. So, para mabigyan na sila ng budget. So, uh, yung dalawang tao na to, ito yung pinakamataas na sa pagdating sa pagbibigay ng budget. So sila lang yung may control. So mukhang may punto yung sinasabi ni BP Sara. Kasi nga naman, kung ayaw ni Saldico bigyan ng project or ng budget ng isang kongresista, wala siyang magagawa. Kaya nga kung mapapansin niyo, di ba, yung mga sipsip, talagang kumakadepensa, ganun-ganun na lang, wagas na wagas, talagang halos ipangalandakan na sila sumisipsip para ma-recognize yung pangalan nila kasi marami sila, nasa 300 so hindi naman siguro matatandaan lahat yun ng nito ni Saldico tsaka ni Speaker Romualdez. So kailangan nilang mag-ingay na tuwing may kinakasakotang issue, kailangan nandun sila, kailangan ibigay nila yung suporta nila. Kasi 3 taon pa eh. May 3 taon pa na hahawakan nila yung appropriation. So, 3 taon silang kailangan nilang sumipsip para mabigyan sila ng budget. So, may punto yung sinasabi ni BP Sara dito na yung dalawang to, ito lang talaga yung kailangang bantayan, ingatan ng mga sipsip na kongresista para mabigyan sila ng budget. So talagang kumbaga sila yung pinaka-core ng ng budget ng gobyerno. So kahit na halimbawa, 'di ba, kaya nga hindi rin mabanggit dito ni BP Sara kung sino yung mga kongresista na nagbubulong sa kanya na may nilulutong impeachment o yung mga pinaplano kay BP Sara, 'di ba? Hinamon nga siya ng ng isa sa mga kongresista na pangalanan nga daw kung sino yung mga kongresistang nagbibigay daw di umano sa kanya ng impormasyon tungkol dito sa kumakalat na impeachment. So, siyempre, hindi naman sasabihin ni BP Inday yun dahil nga
alam niya kapag sinabi niya yung pangalan ng congressman na nagbibigay sa kanya ng impormasyon, pag-iinitan ko. So pag pinag-initan, walang budget. Pag walang budget, kawawa yung kanyang constituent. So ah, hindi niya talaga babanggitin kahit anong mangyari doon. So mukhang may punto talaga na itong dalawang to talaga yung may hawak lang ng budget ng gobyerno natin. Maliban sa siguro DBM kasi DBM nagdaalat din sila ng budget sa mga department eh. So, siyempre bubusisiin din yan ng Kongreso. So, lahat talaga, halos lahat talaga ng sa ngayon ng gobyerno natin, kumbaga nandoon talaga sa Kongreso nakaasa. Kung mabibigyan sila ng tamang budget, kung yung project nila matutuloy. So lahat talaga nakasala nakasa nasa ay, naka basta yun, nandun nakaangkla sa Kongreso natin. Yan ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte sa ikalawang bahagi ng inilabas na video ng kanyang tanggapan laban kina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Dito idinetalye niya ang umano'y issue sa national budget na isasamit siya ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Marcos. Halos 2 buwan na ang Di ba yan nga rin yung sinabi niya nung nag-resign siya bilang sa gabinete bilang Deputy Secretary. Sabi niya, may mga reason siya na bakit siya nag-resign. So, ito na pala yung isa sa mga mabibigat na reason kung bakit nag-resign sa gabinete. Itong si BP Sara dahil nga may nakikialam sa budget ng DepEd, may nakikialam sa budget ng gobyerno natin na hindi niya nagugustuhan. So, sabi nga niya, hindi siya nakakuha ng suporta nung nire-raise niya na si Pangulong Bongbong Marcos yung problemang ito nga na may nakikialam sa budget niya. kalilipas. Noong 2023, may mga kongresista umanong lumapit sa kanya para humingi ng bahagi nila sa 5 billion pesos na nakalaan sa pagpapatayo ng classroom ng Department of Education. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Magkano ba ang amin dyan? So yun, may dalawang kongresista raw na lumapit sa kanya or sabihin natin may lumapit na kongresista kasi baka mali lang yung bilang pero doon na lang tayo sa may lumapit daw na kongresista at hinihingi daw yung 5 billion. So napakalaking budget yung hinihingi. So yung 5 billion daw na yun is part yun ng budget sa pagpapagawa ng classroom. Kaya kung panonoorin nyo yung budget hearing ng DepEd, di ba may COA findings doon na kuonti lang ang nagawang classroom under BP Sara administration. So ito siguro yung rason na yun bakit kuonti lang. Kasi hindi pumayag si BP Sara na makuha yung 5 billion. So siguro hindi niya na rin muna ginamit yung budget dahil nga kung gagamitin niya kagad yun, is posibleng mag-backfire sa kanya. So, minabuti na lang niyang wag gamitin yung budget para at least intact pa rin yung pera, pwedeng ibalik sa national treasury natin. So, yung audit findings na yon mukhang nagko-collaborate dito sa sinusumbong o sa ini-expose ni BP Sara sa hinihingi nitong kongresistang parte ng budget sa pagpapagawa ng classroom na nagkakalaga ng 5 billion. So medyo malaki 'yon. Biruin niyo ilang classroom ang pwedeng magawa nun. So pwedeng i-times 2 mo na lang siguro 'yon. So possible mga 10 classroom or more or less mga ganun siguro, mga building, 10 building siguro kayang gawin ng 5 billion. So napakalaking budget na gustong pakialamanan nitong kongresista na to. Pero sayang lang kasi hindi sinabi ni BP Sara rito kung sino yun eh. Para at least nagkaalaman ng kagad. Pero katapanan siguro pinakaba niya na rin dito. Siguro ang magiging diskarte niya rito, pinakakaba niya muna
yung kongresista na to at siguro in due time sasabihin dito ni VP Sara kung sino tong kongresista na to. Pero malakas yung loob ng kongresista na rumekta kay VP Sara para hingin yung 5 billion. Ang tanong nung bakit kaya ganun kalakas yung loob nitong kongresista na to? Maybe malapit kay speaker, malapit kay chairman ng appropriation, or malapit dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa tatlo lang naman yon. Kasi hindi naman lalakas ang loob doon, nare-rekta kay VP Sara. Congressman ka. Pwede namang daanin sa mas mataas o sabihin nating mas malapit si Bongbong Marcos papunta kay VP Sara. Or nag-iingat lang din yung mga, sabihin natin, yung mga sobrang dikit na matataas na opisyal. Kaya ang inutusan ay yung mga kongresista para at least magkabukuhan man, alam niyo, magkasabit-sabit man, pwede silang maghugas kamay na hindi nila inutos or pwede nila itanggi yung sabihin natin dito yung pag-utos dun sa kongresista na ngayon para kunin yung 5 billion. Pero dito may mas malaki pang ibinulgar dito si VP Sara na dahil nga hindi niya pinayagan makuha yung 5 billion, gumawa ng paraan itong House of Representatives para makuha nila yung parte. So, hindi pumayag si VP Sara. Siguro sinabi ng rito, ng Kongreso, ayaw mong ibigay yung 5 billion, gagawa kami ng paraan para makakuha namin yung 5 billion na parte po natin para malagyan na yung mga bulsa. So, tuloy natin to. So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom. Nang hindi raw siya pumayag, lumobo ang budget sa 15 billion pesos sa aprobadong National Budget o General Appropriations Act. Pero yung idinagdag, Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Tingnan nyo. Since hindi nila nakuha yung 5 billion na budget dun sa, yung part ng budget dun sa pagpapagawa ng building, hindi nila makuha dahil nga hinarang ni VP Sara, dinagdagan na lang nila yung budget dun sa General Appropriation, which is, sabi nga ni VP Sara, hindi niya na-control yun, or hindi yung control ng DepEd. So, control yun ng national government or ng House of Representatives. So, basta hindi kontrolado ng DepEd. So, pwedeng kuhanin anytime nung kung sino man yung gustong kumuha. So, pwede natin i-assume na kongresista yun kasi nga, kongresista yung humihingi ng parte ng budget para sa pag-construct ng ng classroom ng DepEd. So, i-assume natin na kongresista din yung kukuha or gumawa para lakihan yung budget dun sa general appropriation na hindi kontrolado ng DepEd. So, doon nila ibinawi. So, doon, hindi na nila kailangan magpaalam, makukuha na nila yung parte na kailangan nilang makuha doon sa hindi ibinigay ni VP Sara. Road yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. para naman daw sa taong ito, binawasan umano ng Kamara ng 5 billion pesos ang budget para sa classroom repairs ng DepEd at idinagdag naman sa classroom construction. Pero ayon sa bise, naglakip ang Kamara ng listahan kung saan itatayo ang mga classroom. Hininga namin ng payag ang opisina ni Diba? Sila yung nag-alat kung saan itatayo yung building. So, hindi kontrolado ng DepEd. Diba kasi dapat sila yung magsasabi kung saan itatayo yung classroom o yung building. Kasi sila yung mas nakakaalam kung saan yung pinaka tamang lugar para ilagay yung building. Pero ang nasunod daw dito is yung Kamara. Itong mga congressman. So, diyan nagsisimula yung alam niyo yung ghost project na nagtataka yung mga kababayan natin, especially mga nasa probinsya, di ba? Na
Akala ko ba meron magkakaroon tayo ng eskwela ang malapit dito? Bakit ganon? Hanggang ngayon wala pang naitatayo. So, hindi natin maintindihan bakit yung COA hindi ito nasisilip. Bakit hindi ito napapansin. Kasi siguro dahil doon sa sistemang liquidation by certification na ginagawa nitong mga congressman natin. So, pag sinabi yung liquidation by certification, wala nang kailangang resibo, wala nang kailangang i-itemize. Ang kailangan lang, gumawa ka ng letter na sinecertified mo lang na nagamit mo yung budget na ibinigay sa'yo. So, wala nang magagawa doon yung COA kahit pa, alam nyo, magtatambling sila dyan. So, alam naman natin, siyempre, itong COA, hindi na ito gagalaw. Since yun ang naging batas, kasi batas yan eh. Sino ba gumawa ng batas na yan? Mga congressman din. So, paano mag-o-object ng mga congressman? Eh, sila magbe-benefits dun sa sistemang liquidation by certification. So, tinanggalan nila ng ngipin yung COA para i-audit yung kanilang budget. So, doon nagsisimula yung corruption dahil, kumbaga, legal eh. Legal yung pagkuha nila ng budget. Legal yung kanilang pagtapyas ng hindi kailangan ng magkaroon ng kung ano-anong mga, alam nyo, kung ano-anong mga requirements. Dahil ang pinaka-main requirements lang nila is certification lang. So, napakadali para sa kanila magnakaw. Depende na lang kung matapat sa, sabihin nating, semi-honest. So, bakit semi-honest? Siyempre, pwedeng kalahati ng budget niya, itinutulong talaga sa constituent niya. Tapos yung kalahati lang yung ibinubulsa. Pwede namang talagang garapalan na buong budget ibubulsa at wala talagang ibibigay doon sa mga constituent niya at umaasa na lang sa ayuda ng Department of ng DSWD. Tapos palalabasin kanilang kumbaga through effort of congressman ganito ganyan. So lalabas parang budget niya yung ginamit doon sa pamimigay ng ayuda. Di ba? Ilang beses nang in-expose yan, hindi lang naman sa mainstream media, pati na sa social media, ginagawa yung expose na yan na ginagamit ng mga congressman yung mga ganyang klaseng proyekto, yung ayuda. Tapos mas malaki pa yung tarpaulin ng kongresista kaysa doon sa Department of sa DSWD na talaga nagbibigay ng ayuda, pero yung picture nung ng kongresista na sabihin natin nilalagay pa nga through the effort, di ba? So mas malaki pa. Nakipag-coordinate lang naman sila sa DSWD, pero parang lumalabas sila yung galing sa kanila yung budget para sa pagbibigay ng ayuda. Speaker Martin Romualdez pero wala pa silang pahayag sa ngayon. Si Ko, tinawag naman na panloloko ang mga sinabi ng bise na kontrolado umano nila ni Romualdez ang national budget. Napakalaki. Ito magpapaliwanag na si Saldico, ang chairman ng appropriation. Pero pakinggan muna natin kung may punto naman itong paliwanag ni Congressman Saldico dun sa mga paratang ni BP Sara na sila lang dalawa ni Speaker Romualdez ang kumukontrol sa budget ng Pilipinas. Yung pambubudol, akala nila ang taong bayan hindi matalino po. Sabi niya, si BP Sara daw yung nambubudol dahil matalino na raw ang Pilipino ngayon at hindi na magpapabudol. Mukhang baligtad po yata. Kasama po si BP Sara doon sa nabudol at 31 million yung nabudol ni Pangulong Bongbong Marcos. So maraming nagsasabi na puro yung mga pinangako niya is puro panloloko lang. Baka may sumigaw naman dito, paki-erase po yan, Mr. Chair, paki-delete po yan sa manifestation, mga ganun pa, yung kala mo mga congressman, no? Paki-delete. So hindi, yun nga, hindi na raw kailangan magpabudol. Maraming nagsasabi na nabudol sila, kasama na doon si BP Sara. So medyo baliktad yata yung sinasabi dito ni Congressman Saldico na si BP Sara yung nang bubudol. Kasama si BP Sara
sa mga nabudol doon sa 31 million. Butin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee. Almost 30 po ang nag-attend yan. May pasaring din siya May punto naman yung sinabi rito ni Congressman Saldico na maraming dinadaanan. So may sabi nga niya 300 plus yung kongresista, 24 yung senador, may bicameral committee pa. Totoo naman. Pero ang tanong dito, totoo kayang alam niyo, totoo kayang kumbaga may say? Kasi nga, di ba nangyayari nga tulad niya sa general appropriation na yan. Sabi ni BP Sara, nadagdagan yung budget ng DepEd para makuha yung 5 bilyon na hinihingi ng kongresista na yun, ha. So, doon pala makikita nyo na kaya nilang pakialaman pa rin yung budget kahit natapos na. Meron pang di ba, nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte na ibinito yung budget natin kasi ito na yung napag-usapan ng Senado, ng Kongreso, nag-bicameral pa sila. Doon sa bicameral, ang nangyayari, isang senador lang ang pupunta, tapos puro kongresista na yung ka-counterpart niya. So, nung binusisi ni Pangulong Duterte, kasi binasa niya uli. So, doon nakita na marami palang in-insert na yung Kongreso na ibang budget. So, hindi pwedeng sabihin ni Congressman Saldico na maraming ng parte yung mga sinasabi niyang bicameral, yung Senado, Kongreso. Still, sila pa rin yung nasusunod. Whether tanggapin o hindi tanggapin ng Senado yung version nila, sa kanila pa rin yung masusunod. Kasi mas marami sila pagdating doon sa bicameral. Siyempre, numbers game yan. Doon pa lang, 24 versus 300 plus na kongresista. So, anong magagawa ng 24 na yon? Tapos, pagdating doon sa bicameral conference na yon, isang senador lang yung magdidepends doon sa budget na yon against doon sa 100 plus ng Kamara. So, number games, talon-talon na kagad yung Senado. So, sa kanila pa rin talaga masusunod kung paano pagagalawin yung budget natin. Kaya nga binito ni Pangulong Duterte dahil nakita nila at in-expose din naman ni Senator Ping Lacson na maraming in-insert na mga budget yung Kongreso. Kaya ibinito yun ni Pangulong Duterte. Kahit balikan po natin yung issue na yan, mapapanood natin yun. Bise kaugnay sa paggamit ng confidential fund noong 2022. At tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa Hindi COA po ang nagsabing mali. Ang sinabi ng COA, although sabi natin for the sake of arguments, mali yung sinabi ng COA na mali din yung paggastos ng Office of the Vice President. Pero yun pwedeng i-appeal. So hindi pa yung final. Pero pagdating dito sa mga kongresista, sarado na sila. Mali ang ginawa ni BP Sara doon sa paggamit ng kanyang confidential funds na naubos lang daw sa loob ng 11 days. Pero kung iisipin mo, either way naman kasi yun eh. Gamitin niya o hindi yung confidential funds in 11 days, sa kanya rin naman siya rin ang magpapaliwanag doon. So, bakit niya hindi ginamit? Bakit hindi niya ginamit? Bakit hindi niya ginamit? Yung pa rin naman na magiging tanong doon ng COA. So, ngayon, ginamit ni BP Sara yung budget, ganun pa rin yung tanong. Bakit mo ginamit in 11 days lang naubos? Budget yung kailangan gamitin. Considering yung budget na yun, ibinigay sa kanya, December na. So, 11 days na lang tatakbo. So, maki-question siya. So, lalabas doon, unused funds yun. So, kailangan niya magpaliwanag. So, di gagamitin ko na lang yung budget. Ganun din naman eh. Gamitin ko yung budget, magpapaliwanag ako. Di gamitin ko na lang yung budget para mapakinabangan, papaliwanag na lang ako. So, sabi ng COA,
Hindi pa naman final yan. Ayusin nyo lang yung mga requirements niya para maano na yung disallowance na yan. So, iakit sa korte. So, hindi pa final yon. So, sa kanila, kumbaga may judgment na kagad, mayroon na kagad hatol yung COA na mali. Pero syempre, susugunduhan nila yon. So, doon nila pinaiikot yung pagtirada kay VP Sara doon sa kanyang confidential funds. 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Wag Yun, ibigay daw sa tamang ahensya. Ibigay po natin sa DPWH, ibigay po natin sa Department of Agriculture, ibigay po natin sa Department of Transportation. Baka yun ang tamang ahensya para po paglaanan ng ganung kalaking halaga. Total, gumagastos din naman ng DPWH ng 1 bilyon kada araw para sa flood control project, pero bumabaha pa rin. So, sino yung nagpopondo doon sa DPWH? Malamang baka parehas lang din ng ginagawa sa DepEd na may kongresistang lumalapit para kunin yung parte. So, ibigay natin yung budget doon sa DPWH para hindi mahirapan yung kongresista na makuha yung parte. Yung parte na kailangan nilang paghati-hatian. Ibigay natin yung budget doon sa Department of Agriculture na pwedeng makuha rin yung parte ng kongresista ng walang kahirap-hirap. Ibigay din natin yung budget doon sa Department of Transportation para makuha rin ng kongresista yung budget na hinihingi niya na hindi haharangin kagaya ni VP Sara. Ganun ba siguro ang gustong mangyari ni Congressman Saldico? Doon daw ibigay sa tamang ahensya raw eh. Siguro maling ahensya yung DepEd, maling ahensya yung OVP dahil mahigpit magpalabas ng pera si VP Sara. Hindi niya pinapayagan. So, siguro yun yung maling ahensya. Ang tamang ahensya siguro, doon natin ibigay sa DPWH na ang kanilang notice of disallowance is billion-billion. Almost umaabot ng I think 10 billion yata ang notice of disallowance or more than that. Tapos sa Department of Transportation, ang laki rin ng kanilang notice of disallowance. Sa Department of Agriculture, ganun din. Pero yung tatlong department na yun, walang kahirap-hirap yun na ilusot yung budget. Siguro sila yung tamang ahensyang pagbigyan ng budget. Hindi siguro yung OBP dahil kaya daw ubusin ng 11 days yung 73 million. Hello, 73 million. Compare mo naman sa almost 100 billion na inuubos ng DPWH para doon sa flood control project. po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na Wag daw hayaan na gastusin daw yung ultimo piso sa mga walang kakwenta-kwentang bagay daw. Pero pagdating sa budget ng DPWH, ng Department of Transportation, at sa Department of Agriculture, is okay lang. Kasi mabilis sila nakukuha yung budget nila. Walang kahirap-hirap. Hindi pumapalag yung mga department head. Dito sa KBP Sara, pumapalag. So, hindi yung OBP yung tamang ahensya para sa mga kongresista. dapat natin bantayan. Hiningan namin ng tugon dito si VP Sara. Para sa GMA Integrate. So, siguro, tama si Congressman Saldico na mali nga yung ahensya ng OBP para bigyan ng ganung kalaking budget na 2 bilyon. Ang tamang bigyan ang tamang bigyan ng budget is yung Department of yung DPWH, yung DA, tsaka yung Department of Transportation. Kasi doon walang kahirap-hirap, makukuha nila yung parte na kailangan nila kasi merong mga kongresistang lumalapit sa mga by department para makuha yung parte nila. So, sila yung tamang ahensya para hindi na nga naman mahirapan na makubra yung kanilang mga budget. So, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panood. Ingat po kayo lagi. God bless.